Naranasan mo na bang mag-iba noong bata ka pa? Nagtataka ka ba kung ikaw ay ginawa para sa isang bagay na mas dakila? Nilingon mo na ba ang iyong pagkabata at naramdaman mo na may kakaibang nilalaro? Palagi ka bang nag-aalala tungkol sa mga pangangailangan ng iba? Kung wala sa mga karanasang ito ang random. Ito ay malinaw na mga palatandaan mula sa iyong pagkabata na nagpapakita na mayroon kang layunin. Pinili ka ng Diyos bilang tanglaw ng liwanag. Ikaw ay natatangi at may tungkuling dapat gampanan. Ang mga sandaling naramdaman mong kakaiba at naiiba ay hindi walang kabuluhan. Ang mga ito ay mga palatandaan na ikaw ay tinawag upang mamuno at bigyan ang iba ng tamang direksyon. Sa video na ito, mauunawaan mo kung paano ka namuhay sa banal na layunin mula sa murang edad. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga pagbabago sa buhay na pagmumuni-muni. I-click ang buton ng notification para ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Mga minamahal, nilikha ka ng Diyos na may malinaw na layunin. Inukit ka niya ng kakaibang assignment. Walang mali sa buhay mo. Ang bawat pangyayari na nangyari sa iyo noong bata ka ay isang hudyat na ikaw ay ginawa para sa higit pa. Hindi kaya inuutusan ng Diyos ang iyong mga hakbang sa mga sandaling iyon? Paano kung inihahanda ka ng Diyos para tuparin ang kanyang atas? Ang mga gawaing ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga pinili ay maselan. Kadalasan, ihahanda niya sila sa hindi malamang na paraan. Hindi kaya sinimulan ng Diyos ang kanyang gawain noong bata ka pa? Marahil ay hindi mo alam kung ano ang maaaring maging mga palatandaan. Marahil ay naniniwala ka sa isang bagay na espesyal tungkol sa iyo, ngunit hindi mo maaaring ituro ito. Kung nalilito ka kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay, tutulungan ka ng video na ito. Bibigyan ka ng Diyos ng pananaw sa kanyang kalooban. Mangyaring bigyang pansin at buksan ang iyong puso upang matanggap ang mensaheng ito. Ihahayag ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin mo at baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Narito ang 7 malinaw na palatandaan mula sa iyong pagkabata na nagpapahiwatig na ikaw ay napili. Numero 1, mayroon kang mga espesyal na pangarap. Nagkaroon ka ba ng paulit-ulit na mga panaginip na pilit mong iniintindi noong bata ka pa? Marahil ay nanaginip ka tungkol sa mga anghel, nakarinig ng boses, o nakakita ng isang partikular na numero. Marahil ay nagkaroon ka ng ilang panaginip tungkol sa mga hayop na sumasagisag sa lakas, kayamanan, o pamumuno. Ang mga panaginip na ito ay mga senyales na kasama mo ang Diyos. Marahil nagising kang nalilito at sinubukan mong ipaliwanag ang iyong mga panaginip tulad ni Jose sa Genesis 37:6-10. Sinabi niya sa kanila, pakinggan niyo ang panaginip kong ito, nagbubuklod tayo ng mga bigkis ng butil sa bukid, nang biglang tumindig ang aking bigkis at tumindig, habang ang inyong mga bigkis ay nagtipon sa palibot ko at yumukod doon. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, nais mo bang maghari sa amin? Maghahari ka ba sa amin? At lalo nilang kinapuotan siya dahil sa kanyang panaginip at sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng isa pang panaginip at sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid. Makinig ka, sabi niya, nagkaroon ako ng isa pang panaginip at sa pagkakataong ito ang araw at buwan at 11 bituin ay yumukod sa akin. Nang sabihin niya sa kanyang ama pati na rin sa kanyang mga kapatid, sinaway siya ng kanyang ama at sinabi, ano itong panaginip mo? Ako ba at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay darating at yuyuko sa harap mo? Dinalaw ng Diyos ang mga panaginip ni Joseph noong siya ay teenager. Nagkaroon siya ng kakaibang pakikipagtagpo sa Diyos nang hindi niya maintindihan ang mga ito. Naiintindihan ng kanyang ama na si Joseph ang napili, ngunit pinagsabihan siya sa pagsasalita tungkol sa kanila. Ganito rin ang karanasan ni Samuel. Ang presensya ng Diyos ay nasa paligid niya bilang isang bata. Inaabot ng Diyos si Samuel nang hindi niya alam ang kanyang layunin. Ang marinig ang tinig ng Diyos noong bata pa ay isang kakaibang karanasan para kay Samuel. Patuloy siyang nakarinig ng boses na tumatawag sa kanya habang siya ay natutulog. Sa pag-aakalang ito ang kanyang amo na si Eli, tumutugon siya sa bawat pagkakataon.
Nang malaman ni Eli na ang Diyos ay nakikipag-usap kay Samuel, sinabi niya sa kanya na sumagot, "Panginoon, narito ako. Magsalita ka sapagkat ako ay nakikinig." Ipinakita nito na sinadya siya ng Diyos mula pagkabata. Mayroon ka bang gayong mga alaala ng pakikipag-usap sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng isang boses? Ang mga panaginip ay isa sa mga paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga pinili. Kung mayroon kang mga panaginip na maaalala mo pa ang tungkol sa mga anghel, ito ay isang palatandaan. Minsan iniisip mo kung panaginip lang ba sila o piraso ng isang palaisipan. Ang iyong mga panaginip ay mga pahiwatig na mayroon kang pagpapahid ng Diyos. Maaaring ikagulat mo na inihayag ng Diyos ang iyong kinabukasan sa murang edad. Ang iyong mga panaginip ay hindi lamang imahinasyon o replay mula sa iyong subconscious mind. Kinausap ka ng Diyos mula pagkabata. May mensahe siya sa iyo. Ang iyong mga panaginip ay may kahulugan na mas malalim kaysa sa iyong iniisip. Ang mga ito ay banayad na mga paalala na minarkahan ka ng Diyos para sa isang bagay na mahusay. Kung siya ay nakikipag-ugnayan sa iyo mula sa murang edad, ibig sabihin ay espesyal ka. Ang Diyos ay patuloy na nakatuon lamang sa mga may dakilang layunin. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi gaanong nagmamalasakit sa iba. Sa halip, ipinapakita nito na bahagi ka ng kanyang plano na tumulong sa pagbibigay ng pagmamahal sa mundo. Pinili ka niya upang ipakita ang kanyang papuri at kaluwalhatian. Bilang 2, banal na proteksyon. Nagkaroon ka na ba ng near-death experiences na palagi mong nakaligtas? Nagtataka ka ba kung paano ka nakalabas na hindi nasaktan mula sa mga aksidente sa iyong pagkabata? Habang iniisip mo ito, may nagsasabi sa iyo na walang mga pagkakataon. Tama ka dyan. Nagkaroon ka ng proteksyon ng Diyos. Ang iyong pagtakas mula sa panganib ay nangangahulugan na ikaw ay pinili mula sa iyong pagkabata. Paano mo pa maipapaliwanag ang ilang mga nabigong pagtatangka sa iyong buhay? Hinarap mo ang parehong mga pagsubok na nagpabagsak sa iba at nakahanap ng paraan. Marahil ang iyong mga magulang ay maraming kwento ng iyong paglaya sa mga sakit. Kung papansinin mo, makikita mo na iniingatan ka ng Diyos para sa isang layunin. Makikita mo na ang kanyang mga anghel ay pinangangalagaan ka mula sa kasamaan. Ipinadala sila ng Diyos upang bantayan ka, kahit na hindi mo sila nakilala. Marahil ay may mas malaking plano para sa iyong buhay, at hindi pa oras para lisanin ang earth. Ginagawa ng Diyos na isang tungkulin na protektahan ang kanyang mga pinili. Lagi siyang gumagawa ng paraan para mailigtas sila sa panganib. Si Daniel ay itinapon sa yungib ng leon. Napagpasyahan ang lahat na walang paraan na makakaligtas siya sa mga mabangis na leon. Ang hari na nag-aalala tungkol kay Daniel ay pumunta upang alamin ang kanyang kapalaran. Sinasabi ng Daniel 6 oras 20 minuto 22. Nang malapit na siya sa yungib, tinawag niya si Daniel na may hapis na tinig, "Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, nailigtas ba ka ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran mula sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay nawa ang hari magpakailanman. Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel, at itinikom niya ang mga bibig ng mga leon. Dinurob ng mga leon ding ito ang mga buto ng mga kaaway ni Daniel sa utos ng hari na itapon sila." Nilikha ng Diyos si Daniel upang maging tagapayo sa maraming hari. Dapat niyang dalhin sa kanila ang karunungan at patnubay ng Diyos. Hindi niya natupad ang kanyang layunin upang hindi siya mamatay. Iniligtas ng Diyos si Daniel mula sa kapangyarihan ng leon, tulad ng ginawa niya sa iyo. Pinoprotektahan ka rin ng Diyos mula sa kapahamakan tulad ng mga batang Hebreo. Nasunog ang apoy at napatay ang mga naghagis sa kanila. Ang mga lalaking Hebreo, gayunpaman, ay lumakad ng hindi nasaktan sa parehong apoy. Kasama nila ang Diyos, pinoprotektahan sila mula sa mga naghahangad ng kanilang buhay. Kung mayroon kang parehong mga patotoo tulad ng mga patriarch na ito, ikaw ang napili. Hindi ka iniligtas ng Diyos para mamuhay tulad ng iba. May something sa'yo. Iniingatan ka ng Diyos at ang kanyang layunin sa iyong buhay. Pangatlo, isang kislap ng kumpiyansa. Nakaramdam ka na ba ng inspirasyon sa mga kwento ng katapangan?
Marahil ay nabighani ka sa kwento ni Ruth o Deborah. Hinangaan mo ang kanilang kawalang takot at laging nais na maging katulad nila. Nagustuhan mo ba ang estilo ng pamumuno ni Moses at iniisip mo kung paano ka maglilingkod sa Diyos? Nainspirasyon ka ba sa hamon ni David kay Goliath at naisip mo ba ang iyong sarili na lumalaban sa oposisyon? Ang isang katangian ng mga napili ay ang pananampalataya at pagsinta. Nagpapakita sila ng tapang at pananalig. Bilang isang bata, natagpuan mo ang iyong sarili na nakatayo para sa mga nabuli. Nakarating ka sa mga komunidad na nagtataguyod ng hustisya. Sa pagbabalik tanaw mo sa iyong mga naunang alaala, makikilala mo ba ang anumang mga gawa ng katapangan? Nais mo bang maging isa sa mga pinakatanyag na pinuno para sa isang batang kaedad mo? Gusto mo bang palaging maging isang halimbawa tulad nila sa iyo? Ito ay mga palatandaan na ikaw ay pinili mula sa isang murang edad. Ang espiritu ng pananampalataya ay ibinigay sa iyo ng Diyos upang mangahas ng imposible. Ang mga napili ay barrier breakers. Nahaharap sila sa mahihirap na hamon sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Inaatake nila ang mga sitwasyon ng may katapangan at nagpapakita ng mahusay na lakas. Ang iyong puso ay napupuno ng tapang sa tuwing nakikinig ka sa kwento ng mga dakilang tao. Tila hindi mo makakalimutan ang mga kwentong ito kapag sinabi noong bata pa. Nananatili silang nakanet sa iyong isip na nagpapaalala sa iyo ng isang posibilidad. Kumbinsihin ka nila na magagawa mo rin yon. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nakaaliw sa iyo noong bata ka. Ito ay mga pahiwatig na balang araw ay tatahakin mo ang mga taong hinahangaan mo. Itinulak ka ng Diyos sa kanyang banal na layunin. Ipinapaalala niya sa iyo ang magagandang bagay na naghihintay sa hinaharap. Inihahanda ka niya para sa paglalakbay na tanging mga pinili lamang ang maaaring mangahas. Ang koneksyon na naramdaman mo sa ilang mga kampiyon ng Biblia ay hindi nagkataon. Sila ay madiskarte upang patatagin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Tinulungan ka nilang maunawaan na magagawa mo rin ang gawaing tinawag silang gawin. Ang isang palatandaan na ang mga kwentong ito ay natatangi sa iyo ay ang mga reaksyon ng iba. Kapag sinabi ang parehong mga kwentong ito, wala silang makitang interes dito habang nananatili itong sariwa sa iyong memorya. Nakakalimutan ito ng iba. Kung ang iyong kaluluwa ay malalim na konektado sa mga dakilang kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya, kapwa sa Biblia at sa mundo, ituring ito bilang isang tanda, pinaalaala ka ng Diyos sa kanyang plano mula pagkabata. Marahil ay tinawag ka ng Diyos na kunin ang baton dahil ikaw ang susunod sa pila. Habang iniisip mo ang kaloob ng pananampalataya, tuklasin natin ang iba pang mga palatandaan na pinili ka ng Diyos mula pagkabata. Numero 4, pagkamaawa sa kapwa. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ay nagsusumikap na ayusin ang kanilang buhay. Halos hindi mo nakikita ang mga tao na nag-iisip o nag-aalala tungkol sa iba. Ngunit kapag nakita mo ang isang tao na huminto sa kanilang buhay upang pangalagaan ang iba na nangangailangan, ang gayong tao ay pinili at tinawag para sa isang dakilang layunin. Nararamdaman mo ba ang sakit ng iba sa murang edad? Ang isang malalim na pakiramdam ng pag-ibig ay isang palatandaan na ang lahat ng mga pinili ay nagtataglay. Marahil ay naintindihan mo ang mga damdamin ng mga tao sa paligid mo. Malalaman mo kung sila ay masaya o malungkot. Nakinig ka ng higit sa kanilang mga salita at naunawaan mo ang kanilang katahimikan. Ang pakiramdam na ito ay hindi basta-basta gaya ng iniisip ng mga nasa paligid mo. Ito ay tanda na inihahanda ng Diyos ang iyong puso para sa iba. Ipinwesto ka niya para makita ang hindi nakikita ng iba. Inihahanda ka niya bilang instrumento ng epekto. Ginawa ka ng Diyos na sensitibo para sa layunin. Ang iyong empasya ay sumasalamin sa buhay ni Kristo. Tulad niya, ikaw ay isang tagapagdala ng pasanin. Hinuhubog ka ng Diyos para maging isang tagapagligtas. Kahit noong bata pa, nakikita na ni Jesus ang pangangailangan ng iba. Naunawaan niya ang bigat sa likod ng katahimikan ng lahat ng nakilala niya. Hindi pinalampas ni Jesus ang pagkakataong maging mabait sa mga estranghero.
Siya ay nagpakita ng isang pag-ibig na maling hinuhusgahan at pinupuna ng mga hindi nakakaunawa. Well, ang totoo, hindi nila maintindihan dahil hindi sila pinili. Marahil ay naranasan mo rin ang katulad niya. Siguro tinawag ka ng mga tao na malambot dahil palagi mong nararamdaman ang sakit ng iba noong bata ka. Ang iyong regalo ay hindi tanda ng kahinaan. Ang pag-ibig ang pinakadakilang kapangyarihan sa lupa. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagligtas sa mundo at tinanggap ka sa walang hanggan kasama ng Ama. Kung ikaw ay may katulad na pag-ibig kay Jesus, ito ay isang palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa paglilingkod. Ibinibigay lamang niya ang pusong ito sa mga tinawag niya para sa isang espesyal na misyon. Ang iyong tungkulin ay aliwin ang mga nabibigatan. Ang iyong tungkulin ay magpakita ng awa sa mga nangangailangan ng pagmamahal at habag. Mga minamahal, ang pagdadala ng mga pasanin ng iba ay maaaring maging napakabigat. Minsan mapipilitan ka at gusto mong sumuko. Sa mga sandaling ito, dapat mong kilalanin na ang iyong regalo ay nagmula sa Diyos. Binigyan ka niya ng regalong tinataglay mo. Hindi ka niya iiwan habang sinusubukan mong maunawaan ang kanyang layunin sa buhay ng iba. Hahawakan ng Diyos ang iyong mga kamay at tutulungan kang ipakita ang pag-ibig ni Kristo. Palalakasin niya ang iyong puso sa mga sandaling ito. Numero 5, kakaharapin mo ang ilang pagsubok. Naisip mo ba kung bakit ka humarap sa maraming hamon sa iyong pagkabata? Naramdaman mo na ba na sobra ang iyong pakikitungo? Natanong mo na ba kung bakit ka nagkaroon ng ganitong problema bilang isang bata? Hinarap mo ba ang pagtanggi, sakit, at pagkabigo? Marahil ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay nagpilit sa iyo na kumuha ng posisyon na hindi ka pa handa. Ang mga pakikibaka na ito ay maaaring tila ang Diyos ay laban sa iyo. Gayunpaman, ang mga sandali ay pinino ang iyong kapalaran. Hindi sila nagkataon ni hindi patas ang buhay sa iyo. Pinanday ng Diyos ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng apoy. Binubuo niya ang pagtitiyaga na kailangan para sa iyong banal na layunin. Ginawa ka nilang matatag at matatag para sa mga hamon na kinakaharap mo ngayon. Ikaw ay matatag at hindi natitinag sa mga pagsubok dahil handa ka sa mga ito. Sinasabi ng Santiago 1:2, 4, mga kapatid, isaalang-alang ninyo na isang ganap na kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang mga pagsubok na iyong hinarap ay hindi naglagay sa iyo sa isang dehado. Maaaring hindi mo maintindihan kung paano sila kumokonekta sa iyong banal na layunin. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, makikita mong magkakaugnay ang mga tuldok. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng kahulugan kung bakit nagkaroon ka ng ganoong pagkabata. Mauunawaan mo kung bakit kailangan mong pasanin ang napakaraming pasanin. Kailangang harapin ni David ang leon at oso sa murang edad. Ang karanasang ito ay hindi pangkaraniwan para sa karamihan ng kanyang mga kapantay. Gayunpaman, inihanda siya nito para sa kanyang pakikipaglaban kay Goliath. Ang mga pagsubok na kinakaharap mo ay hindi para masira ka o mawalan ka ng balanse. Pinalalakas ka ng Diyos para sa mas mataas na tungkulin. Kung ang iyong pagkabata ay puno ng kabuluhan o pagkawala, sunod-sunod na laban, ito ay isang senyales. Ang lahat ng napili ay nahaharap sa mga kaganapan na pumipilit sa kanila na mag-inat, lumago, at tanggapin ang hindi kayang gawin ng iba. Ang iyong mga pagsubok ay mga payo sa iyong banal na layunin. May inspirasyon ka ba sa kung paano ka pinili ng Diyos? Gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa iyong pagtawag? Narito ang higit pang mga palatandaan. Number 6, ang curiosity mo. Palagi ka bang nagtatanong noong bata ka? Masigasig ka bang malaman ang mga paksang interesado? Nahanap mo ba ang iyong sarili na pinag-iisipan ang kahulugan ng mga pag-uusap ng may sapat na gulang? Palagi ka bang may tanong habang ang iba ay wala? Ito ay isang malinaw na senyales na ikaw ay pinili mula sa iyong pagkabata. Ang Diyos ay naglalagay ng malalalim na tanong sa iyong puso upang makuha mo ang mga tamang sagot. Hinuhubog niya ang iyong pananaw sa buhay at inaakay ka sa landas ng layunin.
Sinasabi sa Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang magnais at kumilos upang matupad ang kanyang mabuting layunin. Ang kuryosidad na ito ay hindi isang panandaliang pagnanais. Ito ay isang pagnanasa na inilagay ng Diyos na naging dahilan upang malaman mo ang mga misteryo ng buhay. Matagal na pagkatapos ng iba na lumipat mula sa isang paksa, hindi mo magawa. Palagi mong naramdaman na may higit pa. Nais mong malaman ang tungkol dito. Ang hangaring ito ay nagtulak sa iyo na mag-aral ng mga libro na naghahanap ng mga sagot. Hinangad mong malaman ang higit pa sa nakikita. Kung naranasan mo ito bilang isang bata, ito ay isang senyales na tinatawag ka ng Diyos sa isang mas malalim na pangunawa. Ang mabilis na mga sagot na ibinigay ng mga tao sa iyong mga tanong ay hindi nasiyahan sa iyo dahil may mas kailangan mong maunawaan. Ang pag-usisa na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay napili mula sa iyong mga unang araw. Numero 7, isang pananabik sa Diyos mula pagkabata. Naakit ka ba sa Diyos? Nahanap mo ba ang iyong sarili na naghahanap ng mga sandali ng katahimikan kasama siya? Nasiyahan ka ba sa pagpunta sa simbahan o pagmumuni-muni sa iyong Biblia? Senyales na ikaw ang napili. Ang iyong puso ay handang tumanggap mula sa Diyos. Ang iyong espiritu ay sumasabay sa Kanya at mabilis na nakinig ang iyong mga tainga. Ang kasigasigan na mayroon ka ay itinalaga sa iyong banal na pagtawag. Madalas na mahirap magkaroon ng mga pagnanasang ito sa murang edad. Pinili ka ng Diyos para sa isang tungkulin at ginawang gumising sa Kanya ang iyong puso. Sinasabi sa Ezekiel 36:26, 27, bibigyan kita ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko sa inyo ang inyong pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. At ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at kikilos kayo na sundin ang aking mga utos at mag-ingat sa pagsunod sa aking mga batas. Ang iyong koneksyon sa Diyos ay isang palatandaan na ikaw ay nakahiwalay. Ang iyong unang karanasan ay nagpakita na ang Diyos ay naghahanda para sa isang bagay. Natagpuan mo ang iyong sarili na nakahilig sa Kanyang aliw at sumusunod sa Kanyang utos. Sa iyong pagtanda, ang mga hamon sa buhay ay tila nakawin ang kapayapaang nadama mo noon sa Diyos. Ngunit sa mga sandali ng pag-iisa, nararamdaman mo ang Kanyang presensya gaya ng dati. Ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagbibigay ng isang imbitasyon sa iyo. Pinapaalalahanan Kanya na pinili ka para sa mas dakilang mga gawa. Kaibigan, lahat ng napili ay may kakaibang pananaw. Iba ang tingin nila sa mundo. Mayroon silang mas matinding emosyon kaysa sa iba. Kadalasan, mahirap makibagay sa mundo. Mahahanap ng mga tao ang iyong mga pag-uusap o ang mga bagay na gusto mong pag-usapan na kakaiba. Mararamdaman nila na masyado kang seryoso sa iyong hilig. Maaaring galit sila sa iyo para sa palaging pakikipag-usap tungkol sa iyong mga pangarap at paghahayag. Minsan, hindi ka nila siseryosohin o tinatawag kang sobra-sobra sa paghahanap sa Diyos. Ang buhay ng pinili ay isang malungkot na landas. Tinawag ka ng Diyos at hindi ang iyong mga kaibigan o mahal sa buhay. Normal lang kung hindi nila makita ang nakikita mo. Nararamdaman mo ba na ikaw mismo ang dumaranas ng buhay? Kung sa tingin mo ay nag-iisa ka kahit na nasa maraming tao, ito ay nagbibigay ng higit na kumpirmasyon na ikaw ay isang napili. Ang iyong banal na layunin ay laging nagtatangi sa iyo sa iba. Ginagawa ka nitong kakaiba sa iyong mga kaibigan. Dahil sa mga karanasan ni Joseph, naiba siya sa kanyang mga kapatid kahit na siya ay mas bata. Si Jesus ay namumukod tangi sa kanyang mga kasamahan dahil siya rin ay isang pinili. Sa edad na 12, ang kanyang karunungan ay namangha sa mga guro ng batas. Siya ay nasa templo na naghahangad na matuto, nag-aalab sa pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Kung mayroon ka ring mga ganoong alaala mula sa iyong pagkabata, nangangahulugan ito na madalas kang mag-stand out. Minsan ay maramdaman mong hindi ka nakikita o hindi pinapansin ng iba. Kaibigan, huwag mong hayaang manaig sa iyo ang pakiramdam ng kawalan. Kung palagi kang nakakaranas ng mga kaganapang ito sa iyong pagkabata o nagtataka kung bakit hindi ka nababagay,
nangangahulugan ito na ginawa ka para sa kadakilaan. Inukit ng Diyos ang iyong pagkakakilanlan sa mga sandaling ito. Inaawit ka niya mula sa karamihan at inihahanay ka sa kanyang plano. Ito ay isang banal na orkestra. Kung pakiramdam mo ay wala ka sa lugar, marahil ang iyong mga karanasan sa pagkabata ay nag-iba sa iyong pag-isip sa iba. Hindi ka nito ginagawang isang outcast, ngunit ginagawa kang kakaiba. Ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay maging isang liwanag, tulad ng isang lungsod na nasa ibabaw ng burol. Iba ka. Iyan lang ang paraan para makuha mo ang atensyon ng mundo. Pinili na punta ka sa tamang landas. Ang paghahalo ay hindi kailangan. Hindi ka nilikha ng Diyos upang magkasya, kaya huwag mag-aksaya ng oras sa pagsubok. Nais ng Diyos na yakapin mo ang iyong pagkakakilanlan. Gaya ni na Moises, Daniel, at iba pang dakilang patriarka, namumukod tangi sila sa karamihan. Dapat mong panatilihin bukas ang iyong ilaw. Hahanapin ng iba ang kanilang landas sa pamamagitan mo. Sinasabi sa Mateo 5:14 16 na, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang bayang itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ni ang mga tao ay nagsisindi ng ilawan at inilalagay sa ilalim ng mangkok, sa halip inilalagay nila sa ibabaw nito, at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, lumiwanag ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang iyong mga talento, kung paano mo iniisip, at ang iyong empasya sa nilikha ng Diyos ay tanda ng pagtawag ng Diyos. Pinili ka niya para sa isang malaking bagay. Ipinadala ka ng Diyos upang kumatawan sa Kanya sa lupa, at para magawa iyon, dapat ay iba ka. Hindi ka maaaring maging katulad ng lahat. Marahil ang iyong tungkulin ay katulad ng kay Joseph. Binigyan siya ng Diyos ng mga regalo na nagligtas sa Ehipto sa panahon ng taggutom. Baka ikaw ay katulad ni Maria, ang ina ni Jesus. Inalagaan niya ang Mesyas. Marahil ay pinili ka ng Diyos na maging tulad ni Joshua, isang mabangis na mandirigma na nanguna sa mga Israelita patungo sa lupang pangako. Walang karaniwan sa mga taong ito. Ang kanilang mga kakaibang kwento ay nagpahiwalay sa kanila sa mundo. Ganyan sila nakaimpluwensya sa buhay. Naitala nila ang kanilang mga pangalan para sa pagiging iba. Hindi ka nag-iisa kapag nararamdaman mong iniwan ka. Ginawa ka ng Diyos na isang puwersa na dapat isaalang-alang. Tinawag ka niya para gumawa ng impact, at iyon ang layunin mo sa earth. Ang mga sandali ng pag-iisa ay isang pasanin na kailangang pasanin ng lahat ng pinili. Maaaring pakiramdam mo ay inabandona ka, at kung minsan ay nawawala sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Gayunpaman, ang mga sandaling ito ay kung saan nangyayari ang mga pagbabago sa buhay. Ito ay kapag dinadalisay at inihanda ka ng Diyos para sa epekto. Huwag magdamdam tungkol sa pagiging hiwalay sa mga kaibigan at kasamahan. Ang mga pagpapala ay dumating sa pagsagot sa iyong banal na layunin. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga sisidlan nang hindi ito pinupuno. Minsan magkakaroon ka ng mga pagdududa, at ang iyong isip ay maulap ng kawalan ng katiyakan. Nag-alinlangan din si Jeremias nang ihayag ng Diyos ang kanyang layunin. Sinasabi ng Jeremias 1:5-10, bago kita inanyuan sa bahay bata ay nakilala kita. Bago ka isinilang ay ibinukod kita, hinirang kitang propeta sa mga bansa. Aba, soberanong Panginoon, sabi ko, hindi ko alam kung paano magsalita, masyado pa akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako ay napakabata pa. Dapat kang pumunta sa lahat na pinapuntahan kita, at sabihin ang anumang iutos ko sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat kasama mo ako at ililigtas kita, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tignan mo, itinatalaga kita ngayon sa mga bansa at mga kaharian upang bubunot at gibain, upang sirain at ibagsak, upang itayo at itanim. Kinausap ng Diyos si Jeremias nang walang pag-aalinlangan at ipinakita sa kanya ang tamang landas.
Siya ay naging isa sa mga pinakadakilang propeta sa Biblia. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng mga palatandaang ito. Ipinapaalala niya sa iyo ang kanyang mga plano bago ka ipanganak. Tinatawag ka ng Diyos na kanyang pinili. Itinakda ka niya upang kumatawan sa kanya sa lupa. Minamahal, ang iyong mga salita ay magdudulot ng pag-asa at kalinawan sa iba. Isa kang lampara para sa marami sa mga sandali ng kadiliman. Pinili ka ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Marahil ay hindi mo alam na ang iyong pagkabata ay natatangi. Ngayong alam mong pinili ka ng Diyos, oras na para tanggapin ang kalooban ng Diyos. Dapat mong tanggapin ang iyong banal na tawag, doon magsisimula ang paglalakbay. Dapat ay handa kang sundan ang landas na tinatahak ng Diyos sa iyo. Magpasya na magpasakop sa kanyang layunin at hayaang gabayan kanya. Ang huling bagay na dapat mong gawin ay magtiwala sa Diyos. Maaaring hindi sigurado ang landas. Minsan mararamdaman mong nawawala at nag-iisa ka. Sa ganitong mga oras, ang iyong pananampalataya sa Diyos ay magtatagumpay sa iyo. Bagaman mahirap, ang pagsunod sa layunin ng Diyos ay magdadala sa iyo sa katuparan. Makakaramdam ka ng kagalakan sa pag-alam na nalulugod ka sa Diyos sa iyong layunin. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa liwanag ng iyong salita ngayon. Nagpapasalamat ako na ginawa mo akong mahalaga sa iyong paningin. Salamat sa pagpili sa akin bago ako naging buhay na nilalang. Ako ay nalulula sa kaalaman na ako ay mahalaga sa iyo. Lagi mo akong inaalalayan ng iyong bisig ng lakas. Sinasamba kita para sa iyong pagmamahal at kabutihan. Salamat sa pagpapakita sa akin ng mga palatandaan na ako ay nilikha para sa kadakilaan. Sa tulong mo, alam kong magdadala ako ng kaluwalhasyan sa iyong banal na pangalan. Humihingi ako sa iyo ng awa, Panginoon. Ang ilan sa aking mga iniisip, salita, at kilos ay hindi ka nalulugod. Kaya nga nandito ako sa harapan mo. Mangyaring linisin ako ng iyong dugo at pabanalin ang aking puso mula sa mga paraan na iyong tinutulan. Tulungan akong mamuhay sa landas na tinawag mo sa akin upang maging iyong pinili. Turuan mo akong humiwalay sa pamumuhay na sumisira sa aking koneksyon sa iyo. Guro ng sansinukob, hanga ako sa kung gaano mo ako pinatnubayan sa iyong layunin. Naiintindihan ko na ngayon ang dahilan kung bakit mo ako pinili. Tulungan mo akong tumayo bilang isang liwanag sa aking mundo. Sa aking saklaw ng impluensya, panatilihin akong nagniningning ng maliwanag. Nais kong makita ng iba ang pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ko. Naiintindihan ko ang aking responsibilidad na ipagkasundo ang mundo sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng biyayang kailangan kong tumakbo sa karerang ito. Turuan mo akong panatilihin ang aking mga mata sa misyon. Ama, alam kong may mga distractions sa aking landas. Mangyaring tulungan akong maglakad sa focus. Panatilihin ako sa iyong kalooban at alisin ang mga pagkagambala sa aking landas. Gusto kong tulungan mo akong ayusin ang aking relasyon sa iyo. Naiintindihan ko na ginawa mo ako para sa pakikisama, kaya tulungan mo akong gawin ang iyong kalooban. Mangyaring ihayag ang iyong sarili sa akin habang naglalaan ako ng oras upang makasama ka. Tulungan mo akong hanapin ang iyong presensya sa aking buhay. Ayokong mawala ang pagmamahal ko sa iyo. Turuan mo akong bumalik sa pagmamahal na minsan kong naramdaman noong bata pa ako. Gisingin mo ang aking espiritu sa iyong kalooban, Panginoon. Hayaang ang pagpapahid ng banal na espiritu ay dumating sa akin. Turuan niya akong lumakad sa iyong mga tuntunin at tulungan akong parangalan ka. Ipakita sa akin kung paano katawanin si Kristo sa lupa. Hayaan ang aking buhay na maging isang buhay na sakripisyo, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos. Matamis na Espiritu Santo, ikaw ang aking lakas at kagalakan. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, tulungan mo akong manalig sa iyo. Sa mga sandali ng sakit, ipaalala sa akin na ito ay para sa layunin. Hayaan akong makita na nililinis mo ako bilang iyong pinili. Naiintindihan ko na gusto mo akong pangunahan. Tulungan mo akong huwag ipagkait ang gusto niyong bitawan ko.
Tulungan akong bigyan ka ng ganap na daan upang ipakita sa akin ang banal na plano ng Diyos. Panginoon, humihingi ako ng kusang puso. Mangyaring tulungan akong mapanatili ang isang masunuring pamumuhay. Turuan akong marinig ang iyong tinig at tulungan akong sumunod kaagad. Kapag itinuro mo ako sa mga nangangailangan ng aking tulong, turuan akong lumakad kasama mo. Kapag pinadalhan mo ako ng mahigpit na babala tulad ni Jonas, mangyaring tulungan akong huwag lumihis sa iyong plano. Bigyan mo ako ng biyaya na isumite ang bawat bahagi ng aking buhay sa iyo. Mangyaring patuloy na pasiglahin ang aking pagnanais na lumakad kasama mo. Palakasin ang aking pakikiramay sa iba at ipakita sa akin ang iyong mga plano sa pamamagitan ng mga panaginip. Hayaan ang aking puso na maging inspirasyon ng mga dakilang nasa unahan ko. Turuan mo akong tumayong matatag sa mga pagsubok at huwag na huwag akong mawala sa presensya mo. Nagpapasalamat ako sa iyong ginawa akong isang ilaw at isang lungsod na nasa burol. Salamat sa pagpili sa akin upang luwalhatiin ang iyong kaharian dito sa lupa. Bilang iyong sugo nangako kang hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan. Nagpapahinga ako sa iyong pag-ibig ngayon at magpakailanman. Salamat sa pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nagdarasal. Amen.